Matapos ang napakatinding laban na kung saan ay nahinto ito sa pagdating ni Sakamoto, ngayon naman ay i-review na natin ang Chapter 195 at 196 ng Sakamoto Days. At sa wakas, masasaksihan na natin ang mga sumunod na eksena matapos ang pagdating ni Sakamoto. Dito ay makikita rin natin ang nangyari kina Hisuke, lalo na't biglang dumating ang bagong New Order member na si Torres. Isa na namang matinding chapter ang matutunghayan natin ngayon mga kaibigan. Kaya naman this is Mr. AI Anime at wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter sa eksena kina Torres. 30 minutes bago pa ang pagdating ni Sakamoto. Nagsalita rito si Torres at sinabing kailangan daw niya ng reading para sa horse ticket racing. Tinanong naman siya ni Hisuke kung sino nga ba siya. Ngunit bago pa man ito sagutin ay pinakita ang isang flashback. Dito sinabi ni Torres na, gusto mo kong pumunta sa JA Prison? Tigilan mo nga ako, Oki. Mas ligtas pa siya doon. Tinukoy niya ang isang fortune teller na ikinulong daw ng chairman. Sagot naman ni Oki, takot daw kasi ang chairman na maagaw ng iba ang kapangyarihan ng fortune teller na iyon. Kasi kahit manghuhula lang siya, napakabigbil ng kakayahan niya dahil may 100% accuracy ito kapag nagagamit ng epektibo. Pwedeng magsilbing sandata na kasing level ng lakas ni Takamura, kaya hindi nila pwedeng hayaan na makuha ito ng ibang grupo. Balik sa kasalukuyan, makikita si Torres na kinuha si Atari. Sabi niya, ano ba problema ng lahat? Reliance kayo ng reliance sa fortune telling kaya tuloy hindi kayo nananalo ng malaki. Dito naman makikita sina Hoshi at Hisuke na bagsak na dahil sobra na ang paggamit nila sa kakayahan ni Atari na unti-unti nang nauubusan ng swerte. Sinabi ni Hisuke kay Torres, lumayo ka sa kanya, sobra na ang paggamit mo. Ngunit sagot ni Torres, sa tingin mo ba ay kayang pumili ng lahat kung paano sila mabubuhay? Ako at ang babaeng ito, naglalaro lang kami ng barahang laibigay sa amin. Kung gusto mong baguhin ang tadhana mo, kailangan mong sumugal. Maya-maya ay biglang nag-vibrate ang name tag ni Shin na suot-suot ngayon ni Atari. Kasunod nito ay nag-crack ang kisame kung saan biglang bumagsak si Sakamoto. At dito nga ay agad niyang sinipa sa mukha si Torres at tumilampo nito. Nagulat si Atari at natanong, Taro, anong ginagawa mo rito? Sagot naman ni Sakamoto, nakatanggap ako ng emergency signal mula sa name tag ni Shin na may GPS, kaya tinrace ko ito at napunta ako rito. Agad niyang tinanong kung nasaan si Shin. Sagot naman ni Atari, nasa baba siya. Nag-quit na siya sa Sakamoto store at babalik na siyang ubilang assassin. Nagmamakaawa siya kay Sakamoto na ibalik niya si Shin, bagay na ikinagulat ni Sakamoto. Dito naman nagsalita si Hoshi at sinabing, ikaw si Taro Sakamoto, di ba? Alam kong wala ako sa lugar para pagsabihan ka pero kung aalis ka ngayon ay manganganib ang babaeng ito. Sagot naman ni Torres, huwag kang mag-alala Sakamoto. Puntahan mo ang kaibigan mo. Pinatawad na kita sa pagsipa mo sa akin. Pero kung aalis ka, akin ang babae. At kung yung lalaking may maitim na buhok at yung isa pang babae ay manghihimasok, papatayin ko talaga sila. Kaya naman binigay ni Sakamoto ang sniper rifle kay Hisuke at sinabing, ikaw na muna ang bahala rito. Ibabalik ko lang si Shin. Tuwang-tuwa si Hisuke at nasabing, ang baril ko at saka si Piske. Samantalang iniisip ni Atari na napakalakas ng aura na nararamdaman niya mula kina Hisuke at Piske, isang kombinasyon ng safety at magandang energy. Ngulit sagot ni Torres, sa tingin mo ba ay kayang panatilihin ng batang yan na maiabala sa akin ng loob ng 10 minuto? Isang sugal yan Sakamoto. Sagot naman ni Sakamoto, hindi ito sugal, Torres. Sigurado ako rito. May tiwala ako sa mga kaibigan ko. Pagbalik ng eksena, makikita si Shin na sasaktahin na sana si Thank You. Ngunit dito siya biglang naabutan at pinigilan ni Sakamoto. Nagulat si Shin at nasabing, Mr. Sakamoto, ano pong ginagawa niyo rito? Nakita naman ni Shin ang kanyang name tag na hawak-hawak ni Sakamoto kaya agad niyang sinabi, ang name tag ko, paano? Sagot naman ni Sakamoto, aalis na tayo Shin, hindi ka nararapat dito. Sasagot pa sana si Shin nang bigla namang sumuka ng dugo si Thank You at namutin na ang mga mata nito. Kaya pinatabi muna ni Sakamoto si Shin at agad na tinignan kung humihinga pa si Thank You. Nasabi ni Sakamoto na ang sugat nito ay nagpuncture sa lungs at hindi ito magtatagal kung bababayaan. Kaya inutusan niya si Shin. Kailangan nating i-compress ang sugat niya. May nakita akong work belt sa ilalim ng mga pipes. Kunin mo yon. Pero tumutol si Shin at galit na sinabi, hindi siya dapat mabuhay. Papatayin ko na sana si Mrs. Aoi at si Han. Bakit ko pabubuhayin ang walang hiyang taong to? Sagot ni Sakamoto, para sa kapakanan mo, Shin, hindi ko hahayaan na maging isang mamamatay tao ka. Nagulat si Shin at napasigaw, hindi! Wala nang silbi pa! Hindi ako ang klaseng tao na iniisip nyo. Hindi ako mabait na tao.
Nilapitan sa ni Sakamoto at sinabing, "Alam ko, Shin. Huwag kang mag-alala kasi alam ko kung anong klaseng tao ka." Pinakita naman ng isang flashback kung saan kakahire pa lang ni Sakamoto sa isang grupo. May nagsabi na dating kabilang sa JA Special Forces. Baguhan pa lang daw siya pero magaling na siya. Maya-maya may pumukaw sa atensyon ni Sakamoto. Sabi ng isa, ang batang yan. Nahuli namin na palihim na pumupunta rito. Ayaw niyang sabihin kung kanino siya nagdatrabaho, kaya muntik ko na siyang patayin." Makikita ang batang iyon, si Shin, na 13 years old pa lamang noon. Simigaw siya kay Sakamoto, "Hoy, iligtas mo ako!" Sa oras na ito ay 19 years old pa lang si Sakamoto. Bigla na lang tinutukan ng baril si Shin. "Hoy bata, bakit ka palihim na pumupunta rito?" At isa pang lalaki ang nagsabi, "Tama na yan, patay na natin siya." Sa isipan ni Shin, 4 na taon pa lang mula nung makatakas ako sa lab. Halos nakita ko na kung nasan ang taong hinahanap ko, pero nangyari pa to. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Napansin ng isa, "Uy, bigla na lang tumihimik ang bata. Takot ka ba sa baril?" Pero iniisip ni Shin kung paano siya makakatakas. "So, lahat kayo assassins. May mga armas kayo." At doon niya narinig ang mga thoughts nila. May isa raw na may Glock 17. Yung iba naman ay may kutsilyo. Samantalang si Sakamoto ay nag-iisip, "Oo nga, wala nga pala akong dalang armas ngayon." Pagkarinig nito, agad kumilos si Shin. Mabilis niyang tinutukan ng kutsilyo si Sakamoto. Nagulat ang iba, "Ha? Ang kutsilyo ko? Anong ginagawa ng baguhang yan?" Sabi ni Shin, "Napakabobo mo. Wala kang armas. Huwag mong subukang mag-resist. Binabasa ko ang iniisip mo." Habang nagsasalita si Shin, hinila ni Sakamoto ang buhok niya at ginamit laban sa kanya ang mismong kutsilyo. Sa isip ni Shin habang nawawala sa ulirat, "Patay ako." Nagulat siya nang walang kahit anong gawin si Sakamoto dahil ang iniisip lang ni Sakamoto ang nabasa niya at iyon ang nagpatumba sa kanya. Sabi ng isa sa grupo, "Ha? Ano yun? Anong ginawa ng baguhang yun?" Habang buhat-buhat si Shin, sinabi ni Sakamoto, "Itatapon ko na siya. Pahiram ng mga angguan ng mga body bag nyo." Sabay umalis dala si Shin. Sabi ng isa, Parang may something fishy sa baguhang yun ha?" Pero sagot ng nag-recruit, "Never mind na." Sa isang side street resto, nakikita si Nagumo na kausap ni Sakamoto sa cellphone. Sabi ni Nagumo, "Ano nang nangyayari dyan?" Sagot ni Sakamoto, "In-infiltrate ko ang isang grupo. Hindi ka naman napaaway, di ba?" "Hindi." Ngiting kwento ni Nagumo, "Alam mo ba, ayaw ni Shishiban ang sibuyas. Nilagyan ko niyang sibuyas yung chalapin sauce niya at diretso niyang niluwa ng matikman niya. Sabi pa niya, 'Gawin mo ulit yun at papatayin ko talaga kita.'" Sabi ni Sakamoto, "Yan lang ba ang sasabihin mo? Kung yan lang, ipapatay ko na ang linya." Sagot naman ni Nagumo, "Teka muna, sabi ni Mr. Yotsumura, i-confirm mo ang mission mo." Sabi ni Sakamoto, "Ang target ko ay isang former JAA member na guilty sa paglilik ng mga confidential info. Nagtatago siya rito sa siyudad. Kailangan ko siyang hanapin at patayin. Kaya magsisimula ako sa mga shady groups." Sabi ni Nagumo, "Mukhang ayos yan ha?" Huwag ka lang magpaka-obvious. Sabay pinutol na ni Nagumo ang linya. Makikita naman si Shin na lumabas mula sa body bag at nagsabing, "Teka, hindi pa pala ako patay? Ikaw yung lalaking yun." Tinanong niya si Sakamoto, "Bakit tinarget mo ako kanina?" Sagot ni Shin sa sarili niyang paraan, "Dahil wala kang armas." Nagulat si Sakamoto at tinanong siya, "Paano mo nalaman yun?" Sagot ni Shin, "Nakakabasa ako ng isipan ng tao. Kahit ang iniisip mo ngayon, alam ko." Pero makikita na parang walang reaksyon si Sakamoto. Sa isip ni Shin, anong problema ng lalaking to? Hindi siya natatakot kahit nababasa kong isip niya. Sabi lang ni Sakamoto, "Oh," nainis si Shin sa loob-loob niya. "Hindi ko makuhang atensyon ng lalaking to kahit ano pang gawin ko." Maya-maya ay nagsabi si Sakamoto, "Maganda ang choice mo kanina. Umalis ka na." Galit na sagot ni Shin, "Tumahimik ka. Isa ka lang maduming assassin, huwag mo akong utusan." Sagot naman ni Sakamoto, "Pumunta ka sa mga pulis. Sila na ang bahala sa iyo. Ang mga bata na kagaya mo, hindi nagtatagal dito." Pero tumutol si Shin, "May hinahanap ako.
Taon-taon ko na siyang hinahanap. Sagot ni Sakamoto. Ganun ba? Sana mahanap mo siya. Kwento pa ni Shin. Simula 6 na taong gulang ako, ilang beses na ako muntikang mamatay. Sabi ni Sakamoto. Ah, ganun ba? Kaya mas lalo pang nainis si Shin. Ano pang problema ng lalaking to? Hindi ko siya matablan kahit anong gawin ko. Maya-maya ay may napansin si Sakamoto sa baba. Tanong ni Shin, ano yun? Mga target mo ba? Sagot ni Sakamoto, nandito ka pa pala, umalis ka na. Ngunit ngumiti lang si Shin at sumigaw sa mga lalaki sa ibaba, Hoy mga gunggong, nandito kami. Nagulat ang mga ito at nagsabing, Kalahaban! Sabay tumakbo na si Shin palayo habang tumatawa. Good luck! Napabuntong hininga si Sakamoto. Ano ba naman yan? Pagdating ng mga lalaki, biglang buhagsak si Sakamoto mula sa itaas at nagland sa isang kotse. Sinabi niya sa isipan ni Shin, Yumuko ka. Sumunod naman si Shin kaya tinamaan ng gulong ang ulo ng mga kalaban. Nagulat si Shin. Malakas ang lalaking to. Sabi pa niya kay Sakamoto, Kanina nagsisinungaling ako. Hindi talaga ako nakakabasa ng isipan ng tao. Kung totoo yun, patay na sana ako ngayon. Hinubod ni Sakamoto ang kanyang coat at tinutukan ng baril ang isang lalaki. Nagtatrabaho ako sa JAA. May misyon ako ngayon na patayin ng isang lalaki. Kung i-cover mo siya, papatayin kita. Tanong ng lalaki, may direct target ba ang JAA? Sino? Sagot ni Sakamoto, kilala mo ba si Tasco Ando, former JAA researcher? Narinig ito ni Shin at nagulat. Tasco Ando, pangalan ng ama ko. Pero sagot ng lalaki, wala akong narinig na ganyang pangalan. Sabi ni Sakamoto, tingnan natin kung kaya kong alugin ang memorya mo. Pero pinigilan siya ni Shin. Wala siyang alam. Napalingon si Sakamoto kay Shin. Sa isip ni Shin, kung sasama ako sa assassin na ito, mahanap ko ang tunay kong ama. Kaya sinabi niya, Hoy, may idea ako. Isama mo ako sa misyon mo. Tutulungan kitang mahanap ang target mo. At sa isip niya, gagamitin ko ang lalaking ito. Makikita na nakatingin lang si Sakamoto kay Shin. At dito natin makikita ang unang encounter ni na Shin at Sakamoto na kahit magkaiba sila, nag-align ang kanilang misyon. So, sino nga ba at anong klasing tao itong si Tasco Ando? Well, malalaman natin yan sa susunod na chapter na puno ng aksyon mga kaibigan. Dito na muna natin tatapusin ng video sa last panel na ito. Kung nagustuhan nyo ang video, mag-subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again.